Okay mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po mga kababayan, pag-usapan po natin itong si Vice President Sara Duterte at saka administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil si Sara Duterte po mga kababayan ay pumunta po ito ng Zamboanga mga kababayan. Okay? Pinagmalaki po nga ni Vice President Sara Duterte ang pagpunta niya sa Pampanga, sa Zamboanga, dahil siya po ay dinumog doon. Akala mo naman libo-libo yung dumumog. Kitang-kita naman sa video na kokonti lang mga kababayan. Wala pa nga 1,000. Pero pinagmalaki na po yan ni Vice President Sara at saka ng mga nagbalita mga kababayan. Ang suot nga ni Sara doon mga babayan pagpunta niya ay lahat itim. Itim ang kanyang damit, pants itim, pati sapatos siguro itim mga kababayan. Baka nga pati underwear itim pa. In short mga babayan, kaya raw siya nag-itim kasi nagluluksa raw siya. Bakit siya nagluluksa mga babayan? Sabi niya, nagluluksa daw siya sa nangyayari ngayon sa bansa natin dahil pinaglalaruan daw ng Pangulo ang mga kababayan natin, yung mga katulad ko, kayo, yan mga kababayan, pinaglalaruan lang daw ito ng ating Pangulo mga kababayan, sabi ni Vice President Sara Duterte. Anong klaseng paglalaro mga kababayan? Pinapangakuan daw na itong 20 pesos na kilo ng bigas ay ngayon lang daw ito, sabi ni Vice President. Ngayon lang daw ito mga babayan, ngayon lang ito. Hindi raw ito magtatagal dahil wala naman talaga silang pondo or budget para dito sa 20 pesos na kilo ng bigas. Number 1 daw yan mga babayan. Tapos talamak na raw yung krimen na nangyayari sa bansa natin at kung ano-ano pa mga kababayan ang pinagsasabi ni Sara, kaya raw siya nakaitim. Itim ang kulay ng ating mundo, sabi niya. Baka naman, ito, opinion ko lang naman ito, bago natin puntahan yung balita. Baka naman kaya ka nakaitim, Vice President, kasi nga nagluluksa ka. Baka nagluluksa ka dahil si former President Duterte ay hindi na talaga makakalaya pa. Diba? Kahit siguro anong gawin ni Amy Marcos sa pag-iimbestiga, kahit pumunta pa siya sa ombudsman, hakutin niya pa doon lahat kasuhan niya yung mga gobyerno natin, nasa gobyerno natin, wala ka nang magagawa dyan dahil nandoon na si Digong sa Netherlands. Baka yan ang dahilan kung bakit ka nakaitim, di ba? Hindi, malay mo yan ang dahilan at ginagamit lang ni Vice President Sara ang salitang itim para pagtakpan, di ba? Ang kanilang kakulangan, mga kababayan. Ano bang kakulangan? Dahil nga, nung mga nakaraan na presidente pa si Digong, puro patayan, corruption, kung ano-ano pa mga kababayan, di ba? Ngayon, siyempre, hindi sila makapaniwala na matalino pala ang presidente natin. Kaya naman, itong si Vice President Sara, talagang gigil na gigil ito, para siraan ng Pangulo, at siyempre, pati na rin ng mga alyansa na tumatakbo ngayon, para sa madaling salita, paawa sa tao. Di ba? Ganyan ang diskarte niya mga babayan. Tapos ito pa mga babayan, sinabihan pa niya dito si Attorney Claire Castro na si Attorney Claire Castro daw ay kung ano basura daw ang lumalabas sa bibig dito kay Attorney Claire. Kaya basura din ang pumapasok sa bibig niya. Ibig sabihin mga babayan, wait lang.
lang ha, nasisira eh. Ibig sabihin mga babayan, no? Sinasabi ni Vice President, ang pumapasok daw sa bibig ni Atty. Claire Castro, ni Yusek, ay basura. Kaya asahan na lang daw natin na ang lumalabas sa bibig ni Castro din ay basura. Kasi basura daw yung pumapasok. Ganyan po si Vice President magsalita. Puro po siya basura. Diba? Ganyan po siya. Pakinggan natin mga babayan ng balitang ito, mga babayan. Pakinggan natin ha. Wala pa nga 1,000 yung tao eh. Sus, wala pa nga 100 pala. Di ba mga babayan? Yan, matindi yun ha, yung sinabi ni Sarah na garbage in, garbage out. Ibig sabihin, sa Tagalog mga babayan, basura ang pumapasok, basura din ang lumalabas. Ano kaya ibig sabihin ni Sarah doon? Ibig mo sabihin na Vice President, ang kinakain ni Yusek Castro, basura? Dyan pa lang, sablay ka na. Diba? Alangan naman ang kinakain ni Castro, puro hindi magandang balita. Natural, ang sinusubo, kanin, pagkain, hindi basura. Diba? Diyan pa lang, medyo hindi na maganda. Tapos, sinasabi mo pa, Vice President, na hindi ikaw yung nangunguna. Nung pagbabanta sa Pangulo natin at saka kay First Lady at saka kay Martin Romualdez, anong ibig sabihin nun? Di ba? Anong ibig sabihin nun? Di ba ikaw rin naman ang nanguna dyan na ipapatay mo? Kasi wala naman sinabi ang administrasyon na papatayin kayo. So, ikaw ang nanguna dun. Kaya bakit mo sasabihin na hindi ka naman gaganti kung hindi ka
inuunahan. Di ba? Yan po mga kababayan ang pahayag ni Sara Duterte. Okay? Salamat sa inyo lahat. Kung bago lang kayo sa channel natin, subscribe na po at paki-like na rin po ng ating video mga kababayan at paki-share na rin po. Salamat sa inyo lahat mga kababayan. Mabuhay po kayo and God bless.